Hey, what's up everyone? This is Kimmerman from Kimmerman Studio. Today we'll be having a book review of the Pinoy Walking Bible. Ang paglalakbay ni Brother Willie Santiago. So this book I ordered from him at the price of 499 pesos and with shipping fee of course na i-shoulder ng buyer. So there we go. Pinoy Walking Bible is authored by Miss L. So tinago niya yung pangalan niya, yung real name niya. So this is inakda ni Miss L na parang biography book ni Brother Willie Santiago. So why Pinoy Walking Bible? Since Brother Willie is a Filipino and he was once yung tagabasa ni Brother Eli Soriano ng MCGI before. And so yung word na Pinoy Walking Bible is binansag sa kanya ni Brother Eli Soriano. So hindi siya yung nagsabi na siya mismo yung Pinoy Walking Bible. So let's go with the physical aspect ng book. But before I continue this review, by the way, Brother Willie is the presiding minister of the members of Church of God in Jesus Christ Universal. Okay? So ang book na ito ay manipis. So manipis siya at nakasulat sa wikang Tagalog, which is very good kasi mas madali siyang maintindihan ng mga Pilipinong mambabasa. So kung ang iba sa ating mga kababayan ay hindi masyadong alam sa Ingles, at least itong book na to ay nasa wikang Tagalog. May kapirasong mga Ingles pero usually mga nouns, ganun. So this one, napakadaling intindihin, straightforward. Meron siyang 24 chapters at meron siyang 72 pages. So I will not show much of this book kasi syempre this is yung kumbaga ayaw ko maka-copyright ako ni Brother Willie, di ba? And meron lang mga picture, may mga colored pictures like this. So mabilis ko lang ipapakita. Ayan. May mga colored picture by Brother Willie which is very nice kasi mas makikilala natin siya ng gusto. And bawat kabanata ay napakabilis mabasa. So in my first reading, I read it about 1.5 hours. In the second reading, I read it mga 1 hour na lang. So there we go. We got this, hindi siya ganong kalaking book. And the cover, you can see Pinoy Walking Bible. Yung ambience ng cover page ay napakaganda. Akmang-akma dun sa word na Pinoy. Since yung background is yung kung ano yung mga magagandang tanawin na nakikita natin sa Pilipinas, lalo sa mga kapatagan. And since kapatagan yan, si Brother Willie nasa Bulacan, maraming mga patag dyan sa area na yan. And then we can see Bible in front of him na binabasa niya. So, and syempre, si Brother Willie ang pogi niya dito, di ba? And mayakda, nandito yung mayakda natin, si Miss L. And it's very nice to read those words na nandito about sa paghanga niya. Isa siyang malaking fan, parang fan ni Brother Willie, and kaibigan din siya personally ni Brother Willie. Okay, gusto ko lang ipakita yung isang picture dito ni Brother Willie na isa sa mga gusto kong pictures niya. I hope it's okay. This one. Yan. Gusto ko yung picture ni Brother Willie na yan kasi ang pogi niya dyan. Yes, napakaganda ng kanyang litrato dito. So this is a 24 chapter book and thank you so much kasi meron siyang sign sa akin dito, signature. So tatakpa ko yung signature niya for privacy purposes. Ayan. And thank you so much, Brother Willie. So there we go. Pinoy Walking Bible. This is a biography of Brother Willie. And tinatalakay dito yung history niya simula pagkabata niya, kanyang mga kapatid, mga magulang, saan siya nag-aaral. And actually, gusto pala ni Brother Willie maging dentist. And so, just to may gusto lang akong mapaalala kay Brother Willie since when I
have my duty in Centro Escolar University for dentistry practical exam. So nakapasok ako dun sa school na yon, nakita ko yung mga nagde-dentist exam since ako yung medic under PRC or Professional Regulation Commission. So pumasok sa isip ko yung Centro Escolar University. Una ko naisip, pumasok sa isip is Brother Willie kasi dun siya nag-aaral before. So, quick trivia lang. So, there we go. Tinalakay dito yung mga simulain niya when he was in the MCGI or yung dating daan by Brother Eli Soriano, paano siya naging tagabasa, ganyan. And yung mga problems na hinarap niya, yung mga maling aral na tinutulan niya from MCGI, and kung ano na ngayon yung situation ng kanyang grupo, which is maganda. So dito, pinakita niya dito sa book na ito. And what I notice is, Brother Willie is a very consistent person. Napaka-consistent niyang tao. Kasi I always listen to his videos sa YouTube. And napakinggan ko na rin siya ng matagal. And from 2023, up to now, and yung mga previous niya pinapakinggan ko, what he's saying are all consistent. Yun ang isa sa pinakamagandang aspeto ng isang tao, ng credible person, sa ministry, sa mga pastors, or any authors, yung merong consistency sa sinasabi. Walang paiba-iba, walang pabago-bago na paglalahad ng mga katotohanan, ng mga facts, ng mga kwento. Brother Willie has those attributes. So, dun ko hinangaan tong book na to, and even Brother Willie, kasi lahat ng sinabi niya from those years backward up to now, and kung ano yung nakasulat sa librong to, all are consistent. Very, very consistent. So, napakaganda ng book na ito na mabasa. So, manipis ang book, madaling mabasa ng mga Filipino. So, yun, isa sa mga attributes ng magandang book yung straightforward ng mga pagkakalahad. Mabilis mabasa, hindi boring, walang mga maliligoy na kwento. Kaya, ang book na to napaka-interesting. So, unang basa ko pa lang, ang sarap, mabilis ma-absorb. Unlike yung mga ibang Christian books na aking binabasa before, although na-absorb ko, pero marami silang mga kwento kasi na parang topic about ibang tao, ganyan-ganyan. So maraming sanga-sanga, which is, unlike this one, kung ano yung mga sinabi na ni Brother Willie is mas na-absorb ko na from his video, and then he wrote it in this book. So parang parang review. This is just a review for me now. But for the new readers, this is a nice book for you to know who is Brother Willie Santiago. Very nice book. Okay. In my personal story, paano ko nakilala si Brother Willie, or paano ko nalaman ng kanyang YouTube channel. So let me just give you a quick background. I'm also an MCGI Exeter. I joined MCGI September 2013, and I also exited January 2014. So almost 5 months, something like that. Almost 5 months, umalis din ako sa samahan due to personal reason. And sa summarize ko na lang yung naramdaman ko sa loob ng samahan. I don't feel at peace, and ibang-iba yung nakikinig ka noon sa UNTV compared nung nandun ka sa loob. So, I don't feel at peace whenever I go sa mga pagkakatipon nila, kasi medyo mabigat. Ewan ko, nararamdaman ko sa sarili ko, mabigat. Even my mother, sabay kami na bautismo. Ang mother ko ang unang umalis, and then followed by me. So mabigat yung feeling namin talaga sa loob. And hindi kasi kami fanatiko. Hindi kami fanatic. So ayaw namin yung ambience. So umalis na lang kami. Hindi na kami nagpaalam. So for Exeters, sa mga Exeters na nakakaranas ng ganung pakiramdam,
Actually, I think that's a guide of the Holy Spirit na umalis kayo dun sa loob ng ganong samahan, ganong cult-like groups, ganon, di ba? And kung kayo ay Exiters, mas nauna akong Exeter sa inyo. Second to Brother Willie, parang ganon ang aking pakiramdam. And pagka-exit ko, hindi naman ako hindi ako na pariwara. Wala akong naramdamang ganong feeling kasi while on exit and even while on the samahan ng MCGI, patuloy pa rin naman ako nagsusuri. Follow yung law sa Bible na you keep on searching or magsuri kahit anong religion. So, hindi ako fanatic talaga, even though I'm in the MCGI, I still search, I still read books about other Christian authors. And nung umalis ako, I still listen to some Brother Eli Soriano tapes or videos. But syempre meron ka ng mas inaano mo siya, mas tinitimbang-timbang mo yung mga sinasabi niya. And fast forward, while I was in the Gulf region, nasa Saudi Arabia ako while I'm in offshore, wala akong mapakinggan. So I'm still listening to Brother Eli, to other Christian pastors. So bigla lang nag-play yung video ni Brother Willie Santiago, and nung una medyo naangasan ako sa boses niya kasi parang nakakatawa yung tawa na medyo naiinis ako nung una, pero sa puso ko sabi ko, I'll give this man a time para pakinggan ko. Binuksan ko lang yung aking isip. So I keep on listening on his topics, and I learned that he's from MCGI that time and he's a former MCGI. And ayun, nung naririnig ko na paulit-ulit yung mga sinasabi niya habang may ginagawa ko sa clinic ko, nakaplay lang yung mga videos niya. That's the time na intindihan ko yung thought. Ang bilis ko na intindihan yung mga mga thought about MCGIs, ganyan. Na yung mga maling guro, mga maling doktrina na napamalian niya, ganyan. So nawala yung guilt feeling ko from 2014 na tama pala na umalis ako. Although may konting guilt feeling ako that time na ba't ako umalis doon. Pero sabi ko, tama pala na umalis na ako noong 2014. So ayun, until then, nakinig ako na nakinig sa kanya. And yan, hanggang ngayong year. And then I bought this book, which is very nice. So thank you so much for all those lalong healing ministry ni Brother Willie. Parati kaming suki dyan at gumagaling talaga kami sa mga padasal ng kapatiran. And to God and Jesus Christ, yan, thank you so much, and the Holy Spirit na gumagabay sa atin lahat. So, pag-alis ko sa MCGI, napariwara ba ako? No, I didn't feel that issue or yung ganung problem. Mas napabuti po ako na wala ako sa ganyang samahan, and maganda ang aking career, maganda yung aking buhay, at ramdam ko ang blessing ng Panginoon sa akin. Dahil sa akin, for me, walang kahit sino na makakaano or makakagapi sa iyo basta nasa puso mo ang Panginoong Jesucristo. Walang takot, walang pangamba sa kahit saang lugar ako pumunta. So even though may mga kasama kong Muslims, Hindus, Catholics, masaya ang aking feeling kasi hindi ko kailangan na discriminate sila. Kumbaga, wala akong feeling na di kayo maliligtas, di kayo maliligtas. So, I still be a good Christian. They know I'm a Christian, a freelance Christian in their group. Pero, yes, ang naramdaman ko is kapayapaan. Basta nasa puso natin si Kristo. So thank you so much for this book review, and also for watching this book review about Pinoy Walking Bible and yung kwento kong about the MCGI past. And yun lang, sana bilhin nyo ang book na ito. Napakagandang book, napakagandang simulain kung ikaw ay isang Exeter. At kung ikaw ay
naghahanap ng mga papanigan na mga masamahan, much better watch Brother Willie Santiago and buy this book for you to learn how to yung makaiwas sa mga ganong yung mga cult-like, yung ma-discern mo yung mga kultong samahan or yung mga pangit na samahan. So, see you next time. This is Kimmerman from Kimmerman Studio. God bless, good morning, and take care.